Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 6, Textbook, page 78. Nasa the key listening part na tayo. So, number 1, 여러분은 시골에서 삽니까? 도시에서 삽니까? So, tinatanong, no? Saan mo gustong tumira? Sa province ba or sa city? 아래 그림을 보고 주변 환경이 어떤지, 이곳 사람들은 어떤 일을 할지 이야기해보세요. So, tingnan daw yung drawing dito sa baba. Pag-usapan kung ano yung nakikita sa kapaligiran, no? Sa environment. And then, igot saram들은. So, igot, ibig sabihin, itong lugar na to. Okay, so yung mga tao sa lugar na to, ano kaya yung trabaho na pwedeng ginagawa nila? Okay, so if we can check yung drawing, meron tayong mga bundok, and then yung mga puno, yung orchard. So again, yung orchard in Korean is gwasuwon. Kapag may mga taniman ka ng mansanas, peras, okay, so orchard, gwasuwon. So paano natin sasagutin yan? Yung unang question, madali lang yan, no? Depende sa'yo yan kung saan mo gustong tumira. Kung ikaw ay talagang city person, so you can say, 저는 도시에서 살고 싶습니다. Okay? Tapos dito naman sa baba, based sa drawing natin, pwede nating isagot something like this. 이곳은, so yung got is yung place, no? 이곳은 산도 있고, so yung san is yung bundok. So, 산도 있고, 나무도 많습니다. So, 나무, mga puno. So, 나무도 많습니다. 그래서, tapos sabihin na natin kung ano yung hula natin na pwedeng ginagawa ng mga tao dito. So, again, sabi ko kanina, may mga puno, taniman ng mga prutas. So, yung orchard, again, ang Korean term is gwasuwon. So, pwede nating sabihin na yung gwasuwon ng trabaho ng mga tao dyan, yung pagtatanim ng mga prutas, harvesting ng mga fruits. So, 그래서 이곳 사람들은 과수원을 할 것 같습니다. So, naka-비읍니다, form lang tayo, no? Pwede din gawing 아요, 어요 form, no? 이것은 산도 있고 나무도 많아요. 그래서 이곳 사람들은 과수원을 할 것 같아요. Ibig sabihin, itong lugar na to may bundok and maraming puno. That's why, I think yung mga taong nakandito ay, ang trabaho nila is pagkakaroon ng orchard. Okay? Or harvesting ng fruits. So, dito na tayo sa pinaka-listening part natin, no? Number 2, sabi, Angela 씨와 과장님이 이야기합니다. So, ang nag-uusap daw ay si Angela at si 과장님. So, question number 1, 과장님은 주말에 무엇을 할 겁니까? So, ano daw ang gagawin ni 과장님 sa weekend? Number 2, 과장님의 부모님은 어떤 일을 하십니까? So, yung mga magulang daw ni 과장님. Ano ang trabaho? So, piliin kung alin dito sa apat. So, number 1, 농사를 지으신다. So, ibig sabihin farming, no? So, pakinggan natin mamaya kung ano yung mga trabahong sasabihin nung mga magulang ni 과장님. Then, 공장에서 일하신다. So, 공장 sa factory daw, no, nagtatrabaho. Okay, next. 회사에 다니신다. So, dito, so, nagtatrabaho naman sa company. Number 4, 비닐하우스를 만드신다. So, gumagawa daw ng 비닐하우스 or yung greenhouse, no? So, piliin natin dyan mamaya after nating mapakinggan. And then, true or false naman. So, number 1, 과장님이 부모님 집은 기차로 3시간 거리에 있다. Sabi, yung bahay daw ng parents ni 과장님 ay tatakbuhin ng 3 oras kung sasakay ka ng train. Okay, so train, tapos travel time is 3 hours. So, pakinggan maigi, no? If tama or mali. Number 2, 과장님의 부모님 집에서 산을 볼 수 있다.
So, dun daw sa bahay ng mga magulang ulit ni Gwajangnim ay makikita ang mga bundok. Number 3. 과장님의 아내는 도시 생활을 좋아한다. So, this time, yung wife naman, no, ni Gwajangnim. So, yung wife daw ni Gwajangnim ay gusto ang pagtira sa city. Okay, so pakinggan nating maigi. 안젤라 씨와 과장님이 이야기합니다. 잘 듣고 질문에 답해보세요. 과장님, 주말에 뭐 하세요? 부모님 댁에 갈 거예요. 부모님 댁은 가까우세요? 아니요. 부모님은 여기에서 차로 3시간 거리인 시골에서 사세요. 농사도 지으시고 과수원도 하세요. 시골이면 주변 경치가 좋겠네요. 집 근처에 산이 있는데 집에서 보여요. 아침에는 새소리도 들리고요. 그렇군요. 한적하고 공기도 맑아서 건강에도 좋을 것 같아요. 그래서 나도 아내한테 퇴직하면 시골에서 살자고 했어요. 아내도 빌딩 숲에서 살기 싫다고 하네요. 자연 환경이 좋은 곳에서 살면 좋지요. 여긴 너무 복잡해요. Ayan, so may mga ninote ako ng konti pero babasahin pa rin natin yung script para mas makita natin kung saang part ng pinag-usapan nila yung sagot. Okay, so ito yung script nung pinag-usapan ni Gwajangnim at ni Angela, no? So ito, sabi ni Angela, 과장님, 주말에 뭐 하세요? Sagot si Gwajangnim, 부모님 댁에 갈 거예요. So dito yung magiging sagot natin sa number 1. So tinatanong sa question number 1, no? Ano ang gagawin ni Gwajangnim sa weekend? So dahil ang question ni Angela is sa weekend, tapos sumagot si Gwajangnim, so ito yung gagawin niya. Punta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. And then, 부모님 댁은 가까우세요? So sabi ni Angela, malapit lang po ba yung bahay ng mga magulang mo? Sagot si Gwajang님, 아니요. So hindi daw, no? 부모님은 여기에서 차로 3시간 거리인 시골에서 사세요. Sabi niya, hindi daw. Yung kanyang mga magulang daw, from here, 여기에서. So kung saan man yung lugar nila Angela at saka ni Gwajangnim at the moment, so from there, sasakay ng car, it will take 3 hours daw. So yung distance, gori means distance. So it's like a 3-hour drive papunta dun sa Shigol province kung saan nakatira yung mga magulang ni Gwajangnim. Okay, so itong sasayo na yan, salda, tapos drop mo si da, and naka-honorific form lang siya, nadagdagan ng seyo. So yung seyo na grammar natin, no? Kaya si real na drop na din siya. Kaya siya naging saseyo. Okay, next. 농사도 지으시고 과수원도 하세요. Tas dito, nabanggit yung trabaho ng mga magulang ni Gwajangnim. 농사도 지으시고, so farming, and 과수원도 하세요. So, 과수원 is yung fruit, no? Harvest ng fruit. Yan, yung pagkakaroon ng orchard. So, ito yung makikita natin na isasagot sa number 2. Yung question sa number 2 is, ano ang trabaho ng mga magulang ni Gwajangnim? And then, sabi ni Angela, 시골이면 주변 경치가 좋겠네요. Sabi niya, sa probinsya, yung scenery daw doon ay maganda. 집 근처에 산이 있는데 집에서 보여요. So, malapit daw sa bahay nila ay may bundok. And, dun daw sa bahay nila, from their house, makikita yung mga bundok na yon. Okay, so may question sa true or false, no? Nakalagay doon if kita sa bahay yung bundok. So, dito sa part na to, makikita yung sagot. 집에서 보여요. So, sa true or false ng number 3, isa yan sa mga nandun. Okay, next. 아침에는 새소리도 들리고요. Tapos, sa morning, naririnig din daw yung mga huni ng ibon. Si Angela, sagot siya, 그렇군요. 한적하고 공기도 맑아서 건강에도 좋을 것 같아요. Sabi ni Angela, ganun po ba? 한적하고, so ibig sabihin quiet or peaceful, and 공기도 맑아서 clear din yung air. Malinis ang hangin, so I think maganda din siya para sa health. Sagot si Gwajangnim, 그래서 나도 아내한테 퇴직하면 시골에서 살자고 했어요. 아내도 빌딩숲에서 살기 싫다고 하네요. So, sabi ni Gwajangnim, oo nga kaya ako din, sabi ko sa asawa ko or sa wife ko,
퇴직하면, if mag-retire na ako sa province na kami titira. So, yung second statement ni Gwajangnim, sabi niya, yung wife ko din, hindi niya gusto yung pagtira sa building forest. Again, yung building soup, saan makikita to? Sa city, no? Yan, isa sa mga characteristic ng city yan. Tapos, sagot si Angela, 자연 환경이 좋은 곳에서 살면 좋죠. Sabi niya, if sa natural environment ka daw nakatira, maganda yung pagtira doon. And then, 여긴 너무 복잡해요. 여긴. So, yung 여긴 na yan dito, here. 너무 복잡해요. Sobrang complicated. It gives us an idea na nasa city si Gwajangnim at saka si Angela. So, yan yung conversation sa ating listening part. So, balikan natin ngayon yung mga questions. So, again, sagutan natin ulit, no? Number 1, yung sagot na natin dyan, 과장님은 주말에, and then, 부모님 댁에. 부모님 댁에 갈 겁니다. Number 2, so ano yung trabaho ng mga magulang ni Gwajangnim? So ano yung nabasa natin? Nagpo-farming sila and meron din silang orchard or kwasuwon. So 농사 지으신다, correct. And number 2 is wrong. Hindi sila nag-join sa isang company, hindi din sila nagtatrabaho sa factory, and hindi rin sila gumagawa ng mga greenhouse. So number 1 yung sagot natin. And then number 3, sa true or false, 과장님의 부모님 집은 기차로 3시간 거리에 있다. So, 기차, mali po. Ano yung sabi? 차. So, car ang sasakyan, hindi train. So, this one is X. Number 2, 과장님의 부모님 집에서 산을 볼 수 있다. Yes, nakita natin to sa binasa natin. Kita sa bahay yung mga bundok, no? So, circle. And then, 과장님의 아내는 도시 생활을 좋아한다. So, gusto daw nung wife ni Gwajangnim yung pagtira sa city. This one is wrong. Ano yung sabi ni Gwajangnim kanina? Sabi ng wife niya, ayaw daw niya yung pagtira sa mga building soup. Again, building soup is a characteristic of doshi or city, no? Ibig sabihin, puro buildings ang makikita mo. Okay, so last part na tayo ng listening. Dito tayo sa bottom pronunciation. So, yung rule natin this time, giyok, digut, biyup, jiyut. Kapag ang kasunod ay hiyut, so ito usually ang tunog niya is g, d, b, and j. Pero kapag kahit alin sa mga yan ang kasunod ay hiyut, so magkakaroon ng hangin. Kasi 'di ba si hiyut ang sound niya is yung h, h, h. So magkakahangin. So si g kanina magiging k na siya. D magiging t, b magiging p, and then j magiging ch. Okay, so yan na yung magiging transformation ng sound. So try nating basahin. Again, this one is the right spelling and this is the right pronunciation. So magiging makineyo. So instead na maghineyo, magiging makineyo. 잡혔어요. 좋다고 하세요. Next, dito tayo sa mga sentences. 길이 많이 막히네요. Again, ibig sabihin nito is traffic, no? Congested yung road. Then number 2, 범인이 드디어 잡혔어요. So finally, yung ating culprit ay nahuli na. Number 3, 부모님은 고향이 좋다고 하세요. So ibig sabihin, yung mga magulang daw niya ang sabi, yung kanilang hometown daw ay good. Okay, 좋다고 하세요. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.